Oh, good afternoon. Meron tayong question from Miss Debbie Agdana 1104. Boss Doming, may video po kayo about chicken skin. Pwede kaya gawin sa chicken skin ang same na ginagawa nyong process sa chicharon baboy? Sana may tutorial po kayo, Sir Doming, about po sa chicken skin. Salamat po. Shout out po. Uy, from Boracay. Pwede ba kayong pumunta dyan? Hindi ba ako nakapunta ng Boracay? Pero my family is from my father's side is from Antique. Yan. Mga Magbanwa. Shoutout sa mga Magbanwa na kamag-anak namin dyan. Ang dami raw na may kamag-anak dyan pero hindi pa ako nakakapunta. Okay. So, it lasted 2 days bago ako makareply dito kasi wala pa akong naiipon ng chicken skin pero ngayon meron na. Okay. Pasok tayo sa kitchen. Ito, mga ano lang to mga byproducts ng mga ginagawa natin sa tindahan, no? So, ito mga pinagtatanggal ko to kasi pangit ito kapag napiprito kasama ng chicken, eh. Kumbaga, ito, magkasama na siya na fat. Ito, may leg pa. Tanggalin natin yung leg. May kasama na siya na fat. Meron din kasamang balat lang. Okay. So, to answer the question, sir, pwede rin po bang gawin katulad ng ginagawa sa lechon baboy? Yes. Kumbaga parang sort of na pwede. Pwedeng hindi, pwedeng oo. Kasi ganito, yung components ng chicken skin is kukonti yung fat content niya. So basically, mas mabilis tong maluto kaysa sa baboy na may laman o kaya sa balat. And ang balat ng manok is mas malambot. And the reason why kaya walang nagbebenta ng chicken skin na piniprito lang siya na walang breading kasi hindi po siya pang negosyo because talong-talo kayo. Let's say for example, magluto ka nito, siguro ito nasa 1.5 kilo siguro to. Siguro, kung per grams mo lalaban, wala kang kikitain dito. That's the reason why nilalagyan nila ng breading. Okay? So, tingin ko, gawa tayo ng may breading, gawa rin tayo ng wala para makita nyo yung difference. Okay? So, ang ginagawa ko rito is, usually, pag meron akong ganito, ginagawa ko lang siyang chicken oil, eh. Yun lang ginagawa ko. Tapos yung pinaka niya, yung pinaka product niya, which is yung mga balat niya, magiging magiging parang pellets pero malambot at masarap. Masarap yan. Masarap pang papak-papak. Hindi katulad ng sa chicharon baboy, pag ginawa mo siyang pellets, hindi mo pa siya pwedeng kainin. Sa chicken skin, pwede mo na agad siya kainin. At ayun yung pinakamasarap na state niya. Okay? And just to be clear, sinagot natin ang tanong ni Ma'am Debbie, hindi po siya halos magiging magkatulad. Pwede mo siyang gawin kung gusto mo lang siya kainin, pero kung pang negosyo, then it's negative for me. Okay? Salang muna tayo. Alright, while we are waiting doon sa kawali natin na uminit, kasi importante pa rin mapan-non-stick natin yon, gawa tayo ng harina natin dito. Separate natin. You have salt. Kanti lang. Pure harina lang tayo, ha? Pure harina. Wala tayong cornstarch. Because, ito namang balat ng manok ay malambot lang naman. Sir, Benchin, magic syrup. Yes, pwede. Pwede yan. Yan natin for sample purposes only. Okay. Okay na yan. Dahil isang kamay na naman ako ngayon. Yan. Mix. Okay, maghiwalay lang tayo rito. And then sa mga magninegosyo nito, ganito ginagawa nila. Kapag sobrang laki, kasi ang laban dito per piraso eh. Kapag ninegosyo mo, pag sobrang laki niyan, putulin mo lang. Ganun lang yun. Di ba? At least, mas dadami yung production mo. Yung supposed to be 2 piso, magiging 4 pesos. Yan, pilian lang natin para makita lang natin yung magiging product. Maraming way para kumita sa produkto na to. Siyempre yung iba nga, inaano nila yan, pinagawa-hiwalay nila yan, pinapaliit nila. Then yung breading, kapag naman nag-breading ka, bigla namang lalaki yan eh. Diba? Yan, okay na to. Tingnan mo ito ay ilang piraso lang to. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pieces. Kapag nilagyan mo ng breading to, yung 11 pieces mo, lalaki. Kapag di mo nilagyan ng breading at sinalang mo lang, yung 11 pieces mo, halos hindi mo na makita. Ganon ang difference niya. So, mainit na ang ating kawali. Kawali tayo, kawali. Okay. So, basics. Alam ko naman na marami na rin nakakaalam nito, pero turo pa rin natin sa mga hindi nakakaalam. Paano malalaman kung okay na at non-stick na? Lagyan mo ng tubig. Yan. Kapag nag-i-slide na lang siya, pwede na. Pwede na yan. Wala na naman akong pot holder. Lagyan lang natin yan. Up! Up! Okay na yan. So, lagay tayo ng konting oil. Mang Doming, magpapa-oil na nga tayo. Tapos lalagyan mo pa ng oil. For greasing lang to. Greasing lang. Yan. Okay. Yan. So, todo apoy tayo. Napakainit. Then, kunin na natin to. Okay. Ma'am Debbie, ito yung isa sa tatanong mo ha. Ito po, diretso na. Diretso na natin yan. Okay. Halo-halo lang. Then, napansin nyo wala tayong nilagay kahit ano. Ngayon tayo maglalagay. Ngayon tayo maglalagay ng asin. Ngayon tayo ng asin. Gaano po karaming asin, Mang Doming? Kayo na bahala tumantya niyan. Kayo na bahala. Okay, tapos maglalagay tayo. Kailangan na kailangan talaga. Betchin. Kailangan na kailangan mo dyan. Kasi wala talagang kalasa-lasa yan. Paminta, hindi tayo maglalagay ha. Yung magiging byproduct rito, which is yung oil, ay magiging chicken oil. Okay. Ito na yung magiging last na upload natin within itong month na to. Bawi tayo next month. Kasakit tayo eh. So, now, ganito lang siya, Ma'am Debbie. Tuloy-tuloy lang siya. Makikita nyo dyan, magre-render ng mantika yan. So, excuse me. Magre-render ng mantika yan. Then yung mismong mantika niyan luluto sa kanya. Ganun lang siya, ganun lang kasimple ang, tumalon. Ganun lang kasimple ang gumawa ng chicken skin. And yun nga, the reason talaga nilalagyan siya ng breading kasi etong nakikita nyo na dami na yan, ubos yan mamaya. Pag naging pellets yan, ubos yan. Walang matitira dyan. Pero masarap. Yun lang ang kagandahan doon. Kantayin natin yan. Natin kung anong oras ngayon. 3:15, balikan natin ng mga 3:35. 20 minutes yan. Ayan natin, 20 minutes yan. Okay, mabalik tayo. After 20 minutes, it's already 3:35. Yan. So makikita naman din after 20 minutes makikita mo na. Pero hindi pa yan. Let's just wait for another 10 minutes. Sige nyo, kakaunti na lang siya. So hindi talaga pwedeng pang negosyo kung ganito yung luto. Pero kung kaya ng mga customer na bilihin yung ganyan, ba? Pwede. Kaso lang, syempre mahal na yun. Mahal natin mabibenta yun. And dun sa 20 minutes na yan, make sure na ihalo nyo ha. Kasi kahit na non-stick natin yan, dumidikit-dikit pa rin yung ilalim nyan. Okay. Pakinggan lang natin yung mga crackling sounds nya.
And while waiting, ulam, baon ng mga bata. Teka lang, balikan natin. Magpainit naman tayo ng mantika para maisabay natin doon sa chicken skin naman na merong breading. Pag naririnig nyo na medyo active na yung crackling sounds niya, make sure to lower na your apoy. Okay. I-maintain na lang natin na maganda yung crunchiness niya. Ito pa isang trivia sa inyo. Ganito, tingnan nyo. Sa dami nung chicken skin tsaka chicken fat na yon, tingnan mo naman, almost siguro isang bote lang magagawa nung chicken oil eh. So, definitely, hindi na naman siya pwedeng pan-negosyo. Mang Doming, paano gagawin natin? Ganito po ang ginagawa nila dyan. Sa mga nagninegosyo ng chicken oil, kumukuha po sila ng isang, let's say for example, isang 1.5 na mantika. Gagawin nila yan, tapos lalagyan ng 2 Knorr chicken cubes. Okay? Yan po ang technique sa mga ginagawa nilang mga chicken oil. Tinitimplahan yung oil, then Knorr chicken cubes ang ginagamit. Maglagay ka lang ng 2 pirasong Knorr chicken cubes sa isang 1.5 na mantika. Diyos ko, napakalasa na nun. Okay? Ganun lang. Kasi ito mga sir ma'am, hindi mo talaga pwedeng pan-negosyo to. Kung purong ganyan ang gagawin mo, hindi. Panggamit lang natin yan. So kapag merong chicken oil, ano kasunod nun? E di inasal. By September tayo. Gana tayo ng inasal. Turo ko sa inyo kung ano yung natutunan ko sa mga tropang taga Bacolod. Siyempre, sumusunod tayo sa kanila kasi sila yung may alam niyan eh. Sa kanila nag-originate yan. So, gagayahin lang natin yung kung ano yung mga tinuro nila. Sa mga taga Bacolod yan ha, share din kayo ng mga knowledge ninyo when it comes to your original inasal. Sobrang paborito ko yan. Ako basta meron akong makitang inasalan. Medyo nakakalungkot nga lang talaga yung mga inasal ngayon. Pero kasi parang na siya, mass produce na. Hindi na siya ganoon katulad nung dati. Kaya yung masarap kumain yung mga yung mga hindi pa masyadong kilalang mga inasalan. Pero syempre iba pa rin talaga yung kapag sa Bacolod, no. Ayan, mga sir ma'am, okay na to. Almost okay na, pero patagalin ko pa at least mga 5 minutes para ma-maintain natin yung crunchiness, para mas matagal yung crunchiness niya. Ganoon, katulad ng sa katulad ng sa ating chicharon baboy, kailangan ma-dehydrate lahat yan. Kapag meron pa kayong natusok na medyo malambot pa, ibig sabihin may moisture pa yan. May moisture pa siya, ibig sabihin lang nun, possible na kumunat pa siya. Pero once na matanggal na natin lahat ng moisture na yan, then mas tatagal. Okay, so kabila, gamit natin used oil ulit ang dungis, no? For video purposes lang ito. Ito yung nilalagay na ito sa may nanghihingi lagi sa amin ng mga used oil, nilalagay sa kalandi used oil. Yun, ginagawa nila. So, kunin natin ito. Alright. Close up natin. Yan. Yan yung hinahanap natin na texture. Yung tigas, pag nahanginan pa ng konti yan, titigas pa yan. While dito naman sa kabila, yan pinahin-in lang natin sa ganyang apoy. Okay lang yan, di masunog yan. While dito sa kabila, ay lalagay natin itong may breading. Tapos mamaya i-compare natin kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng may breading sa wala. Ayan, 11 pieces to eh. Tapos pipili rin sa kabila ng 11 pieces din. Lakasan natin ng konti. Bilis lang naman maluto yan. Ito kung ganito yung way, kung binibreading, I'm sure na profitable yan. Siyempre nakadepende pa rin yan talaga sa target market mo. Pero ito, I don't think na pwede ito pang negosyo. Dahil talo ka rito. While waiting rin sa kabila, iangat natin ito.
Naman sa mga chicharong bituka, yung nabibili sa mall, yung ginagrams-grams, ganito yung way of cooking nun. Parang pagbabagnet. There. Tayo na natin. Okay. Eto, hindi na natin kailangan bulburan ng asin to kasi nilagyan na natin ng asin kanina. Then, eto na yung matitira for chicken oil. Purong chicken oil nga naman. Pero, kung ninegosyohin, hindi na naman pwede. Pang sarili lang natin gamit to. Okay, kakaunti yan, oh. Mga isang bote lang siguro magagawa niyan. Okay, iangat muna natin to. Angat natin dito. Tapos, salain naman natin to. Well, yung isa ginawa natin ng ilang, ano ba yon? Ilang minuto. Mga nasa 40 minutes. Almost 1 hour. Ito naman, saglit na saglit lang. Since flour lang naman yung nilagay natin, mabilis masunog. Kung ayaw nyo ng mabilis masunog, i-combination nyo ng flour and cornstarch. Yun naman. Katulad ng dinidiscuss ko, mas tolerant sa heat ang starch kaysa sa flour. So, kung ang tingin nyo hindi nyo makontrol ang pagluluto, edi maglagay kayo ng starch para mas matagal siyang maluto or masunog. Ito, ilang minuto lang goods na to. Tingnan natin yun. Okay, angat na rin natin to. Ganun lang kadali kapag naka-flour. Pag may breading. Okay. Ngayon natin makikita to. Compare natin ngayon. Wait lang. Compare natin. Okay, side by side. Kanga lang. Pahinga ang tongs, mama. May tongs ka dyan. Okay, wala akong mahanap na tongs. So, side by side na lang natin siya. Okay? Ito yung may flour na 11 pieces na chicken skin. At kukuha naman tayo rito, kamayin ko na nga, ng 11 pieces na walang flour. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pumili na ako ng malalaki. 11. Okay. Kung titignan natin side by side, sa weight nitong kabila, di hamak na mabigat. So kung ilalaban natin ng per grams ang benta natin or per piraso, walang-wala talaga. Hindi talaga mananalo yung walang breading rito. Kasi dehydrated siya. Tapos ito, hydrated siya at nilagyan pa ng flour. So, di hamak na mas mabigat. Kung gusto mong hatiin siya, pwede pa madouble yung profit mo. Which is dito sa kabila, kapag pinutol mo pa yan, sobrang liliit na yan. Okay? Maliwanag tayo, Ma'am Debbie. So, i-close natin yung usapan. Pwedeng gawin yung ganong process, pero hindi pwedeng pang negosyo. Kung gagawin natin pang negosyo ang chicken skin or chicken oil, we have to be more resourceful. Okay? Kapag sa chicken skin, kailangan lagyan ng breading. Kapag sa chicken oil, you have to use alternatives. Pwede natin gawin yung sa chicken skin, maglagay tayo at least kahit papaano merong natural flavor, then maglalagay tayo ng Knorr cubes para mas dumami yung gawa natin. Okay? Okay na tayo? Thumbs up kung okay. Kung meron pa mga nakikita ko naman yung mga messages nyo pero hindi pa natin magawa. Pero keep on doing your comments, your request, then we will do it. Siguro by September na tayo susunod or upload pa tayo. Pinadalahan ako ng isang company ng Pancit Canton. So gagawin natin.
try na lang natin to bago matapos tong buwan na to ay makapag-upload pa tayo ng isa, Pancit Canton, on how am I doing it, ano yung proper way. Proper way ba? I don't think it's a proper way, basta sa akin it's my way. Okay, ciao, bye bye.